Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bang! Habang nagmamadaling lumabas ang apat at pagkatapos ay nahulog sa isang parabola, sa pagkakataong ito, sumunod ang haka-haka na bang. 3 sa 4 na matatanda ang biglang nahulog sa sakit, ngunit si Han Nayan, na mahigpit na hinawakan, ay nakaramdam na lamang ng pagkahilo. Gayunpaman, ang 3 matanda ay hindi nagkaroon ng oras upang asikasuhin ang sakit sa kanilang mga katawan. Sa pagmamadali, binuksan nila ang kanilang mga mata at tumingin sa paligid. Ang kapaligirang nakapalibot sa kanila ay higit na natakot at nabigla kaysa sa sakit. Asol na langit, berdeng damo, puting ulap, at hindi mabilang na uri ng mga labi, bangkay, at maging ang dugo na bumubuo ng hindi mabilang na maliliit na sapa. Bumalik sila sa lugar ng pag-alis. Hindi kalayuan sa kanila ay may bilog na tubig sa hangin. Ang mapapatunayan nila ay ngayon lang, pagkatapos nilang matamaan ang napakaliwanag na bagay, tumakbo sila palabas ng bilog ng tubig at bumagsak ng husto sa lupa. Halos parang 2 gisantes. Ang water sphere na anti-Buddha nito ay maaaring baguhin ang terrain at espasyo sa kalooban. Kapag nakapasok na ito, ganap na itong makokontrol nito. Gayunpaman, ang pinaka-nakakatakot kay Ivory ay hindi ito, kundi ang Deja Vu. Sa pag-iisip nito, mabangis niyang tiningnan ang nakamamanghang dilag na nakasuot ng belo. Bagamat nakaharang ang belo sa halos lahat ng kanyang mukha at halos makita lamang ang kanyang magagandang mata, tila mas tama ang pakiramdam ni Su Yingxia dahil lamang sa mga matang ito. Hahaha, takbo, takbo, takbo ka. Nang makita si Ivory at ang kanyang partido na bumalik, si Zhu Yanxua, na labis na nag-aalala pa rin, ay hindi lamang naaliw sa oras na ito, kundi pati na rin sa isang bakas ng pagbibiro. Siya ay lubos na kumbinsido sa kakayahan ng Dragon Elder. Kahit na ang mga taong ito ay nahulog sa lupa at tumakbo ng napakalayo, maaari nilang ibalik ang mga ito ng direkta. Kahanga-hanga ang gayong mga kasanayan. Ang 4 na lalaki na ito ay mukhang mga langgam sa kanyang mga kamay, ngunit sila ay naglalaro at nagmamanipula sa kanilang kalooban. Tutulungan ba kita magmakaawa sa ating Dragon Envoy na bigyan ka ng isa pang pagkakataon at hayaan kang makatakas muli? Ngumisi si Zhu Yanxua. Pagkababa pa lang ng boses ay hindi na napigilan ng mga tao sa paligid niya na matawa. Natatakot ako kapag tumakbo pa ako ng ilang beses, may mga nalunod na manok na malunod ng buhay. Haha, kahit hindi ka malunod, natatakot akong mamatay ka sa typhoid fever. Humagalpak din ng tawa ang isang grupo ng mga nasasakupan, lalo na ang panonood ng 4 na tao na pabalik-balik sa tubig ng 2 beses, halos parang nalunod na manok, na mas nakakatuwa pa sa sarili. Dragon Envoy. Malamig na ngumiti si Su Yingxia, ngunit tumitig ang kanyang mga mata sa nakamamanghang kagandahan. Mukhang may nahanap si Ivory. Naramdaman din ng nakamamanghang kagandahan ang mga mata ni Ivory. Tinitigan din niya si Ivory ng mahina. Parang walang gustong magpatalo sa isa't isa sa eye contact. Gayunpaman, pagkatapos ng paghaharap na ito ay tumagal ng halos 5 o 6 na segundo, ang mga mata ng nakamamanghang kagandahan ay halatang umiwas at umatras sa isang iglap. Bagamat hindi ito madaling makita, nakita ito ni Ivory sa kanyang mga mata at may malinaw na sagot sa kanyang puso. Sa pag-iisip nito, mapait na ngumiti si Su Yingxia, mula sa simula hanggang ngayon, hindi kita kailanman pinagdudahan, at kahit minsan ay nakonsensya ako na hinayla kita pababa. But thank you for giving me a real answer. At least nawala ang guilt ko sa sandaling ito. Natatakot si Ivory na talagang nilalamig siya at nalilito ang utak niya. May makakapagsabi ba sa akin kung ano ang sinasabi niya? Malamig na sabi ni Zhu Yanxua.
Hindi sumagot si Ivory. Tinitigan lang niya ng bahagya ang napakarilag na dilag. What I said, you know, it's right, right. Ang nakamamanghang kagandahan ay umamin ng pagkatalo. Binawi niya ang kanyang mga mata, dapat ay lumaban siya ng may galit. Ngunit alam niya na sa harap ng isang matalinong babae gaya ni Ivory, ang mga pagtatangkang ito na pagtakpan ay magpapatunay lamang sa kanyang mga ideya. Ngumiti lang siya. Ivory, masyado kang nagsasalita. Sa susunod na segundo, dahan-dahan niyang itinaas muli ang kanyang kamay, at ang itim na gas ay natipon muli sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno rin ng malamig at kalmadong balak na pagpatay. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nang makitang paulit-ulit ang mga lumang kasanayan ng napakagandang dilag, ang panggalan at malatula na wika ay hindi namamalayan na nakatayo mismo sa kanyang harapan at hindi kailanman hinayaan siyang malagay sa anumang panganib, kahit na noong sila ay nabubuhay pa. Bakit? Gusto mo bang pumatay ng tao? Sabi ni Ivory sa malamig na boses na ayaw magpakita ng kahinaan. Malamig na ngumiti at hindi sumagot ang napakagandang dilag. Ang itim na gas sa kanyang kamay ay biglang natapon. Ang susunod na segundo, ang itim na gas ay dumaloy ng direkta. Sa harap ng gayong mabangis na galaw, sina Panggalan at Shio ay hindi nang ahas na magkaroon ng anumang kapabayaan. Dali-dali nilang hinikayat ang tunay na lakas ng buong katawan at ibinaling ang kanilang mga kamay para direktang lumaban. Gayunpaman, sa kanilang labis na pagkabalisa, nang ang itim na gas ay tumama sa kanila, hindi ito tumama sa kanila ng diretso gaya ng iniisip nila. Sa halip, dumaan ito sa 1 milimetro at dumiretso sa likuran. Ito ay hindi upang atakehin sila, dahil malinaw naman, sa ilalim ng ganoong static na distansya, pabayaan ang master sa tapat, kahit na ang isang napaka-ordinaryong monghe ay hindi maaaring talunin sila. Ang totoo, parang sila ang target, pero sa totoo lang nasa likod nila. Ang kanyang kontrol sa distansya at ang pangkalahatang kapangyarihan ng Dharma ay halos nasa larangan ng screening. Mahusay. Sa halos parehong oras, nang umatake ang itim na gas, ang mga alagad ng misteryosong alyansa ng lalaki sa likod nila ay walang ganoong kung fu na ganap na labanan o iwasan. Halos katulad ng mga naunang tao, kapag nahawakan ng itim na gas, agad silang matatakpan ng mga itim na salagubang, at sa isang iglap mawawala ang kanilang mga katawan. Ngunit hindi tulad ng dati, sa pagkakataong ito, ang mga nakagat ay hindi ganap na nawala, ngunit nag-iwan ng mga puting buto. Ang mga alagad ng buhay na misteryosong alyansa ng mga tao, kabilang ang mga Panggalan, ay nagulat at nagalit. Gusto nilang alisan ng balat ang kanyang balat at alisin ang kanyang mga buto at ipaghiganti ang namatay nilang mga kapatid. Gayunpaman, sa ilalim ng galit, tila ang Panggalan ay nakahanap din ng kakaiba. Hindi siya dapat ganoon kalakas. Bumulong si Panggalan kay Ivory at tula. Biglang tumango si Shio, she is not an immortal. Her magic power is always exhausted. Halatang halata na kinakaharap niya ang pagtakas natin at pagpatay sa ating mga tao, na kumukonsumo ng malaki. Sa paghusga mula sa hitsura ng kanilang sariling kamatayan, ang kanilang pahayag ay malinaw na pinaka-naaayon sa aktwal na sitwasyon. Ang bibig ng Panggalan ay gumuhit ng hindi mahahalata na pagngisi, parang ang ganoon kalakas at abnormal na kasanayan sa pagpatay ay talagang magagamit sa kanya. Bagamat tila tayo ay nasa estado ng kamatayan, maaaring wala tayong pagkakataong mabuhay. May paraan ka ba? Tanong ng tula. Magsasalita na sana ang Panggalan. Sa oras na ito, dahan-daang ibinuka ng napakarilag na dilag ang kanyang bibig at ngumiti. Bakit? Ano ang ibinubulong mo? Sa tingin ko ay maaari ko talagang ubusin ang marami at magsimulang pumasok sa probasayon sa pagod. Kaya, iniisip mo ba kung paano makalusot? Nagulat sila. Hindi nila akalain na nakita na pala ang plano nila bago ito nagsimula. Nagsalita sila sa napakababang boses, at kahit kalahati ay ibinaba ang kanilang mga ulo upang hindi mabasa, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, kahit na maingat sila, nalantad pa rin nila ang kanilang mga plano. Pagkatapos ay ngumiti ang dilag, ngunit hindi sila sigurado sa lahat. Nagkaroon ng mga hiyawan, at ilang misteryosong mga alagad ng alyansa ang na-recruit sa lugar. Dumampi sa katawan ang itim na gas, at sabay-sabay na tinakpan ng mga itim na insekto ang katawan. Pagkalipas lamang ng ilang segundo, isang buhay na tao ang direktang nawala sa lugar,
naiwan lamang ang mga itim na insekto na nahuhulog sa lupa at nagwawaldes ng itim na gas. Sa pagkakataong ito, halos kapareho ng unang pagkakataon, walang natira para sa taong na-recruit. Malamig na ngumiti ang nakamamanghang dilag, kamusta na? Nanghihina pa ba ako? Masyado pa ba akong umiinom? O sa tingin mo, sa dulo ng malakas kong pana ay binibigyan lang kita ng sapilitang pagganap? Ano ang gusto mong patunayan? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo. Sa katunayan, ang pagpatay sa itim na hanging palad ay magpapawala lamang sa mga tao nang hindi nag-iiwan ng bakas. Kung gusto mong panatilihing simple ang isang bagay, ito ay ubusin ang aking mas malaking tunay na enerhiya. The reason why I do this is that I suddenly feel that it is not enough shock and fun to let a person disappear. Isn't it more meaningful to leave some bones? Habang nagsasalita siya, malamig siyang tumingin kay Ivory, at ang hangin sa paligid ni Fang Fo ay ganap na napako sa sandaling ito. Direktang pinigilan ni Ivory ang panggalan at si Shio na gustong magsalita. Alam niyang darating ito para sa kanya. Sa makatuwid, itinaas niya ang kanyang kilay at tiningnan ang nakamamanghang kagandahan, ano ang gusto mo? Napakatalino mo kaya hindi mo na ako kailangan paalalahanan. Malamig na ngumiti ang napakagandang dilag. Sa sumunod na segundo, ginalaw niya ang kanyang kamay, at lumipad ang isang punyal kay Ivory, gusto kong putulin mo ang iyong dila. Storytelling channel sa YouTube. Putulin ang dila mo. Sa sandaling marinig ko ito, halos hindi ko na hinintay ang tugon ni Ivory, ngunit ang Pangolin at Shio ay huminto. Mabilis ang kamay ni Shio. Lumingon siya at direktang sinubukang hawakan ang punyal para pigilan si Ivory na gumawa ng anumang pinsala sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa sandaling mahawakan ng kanyang kamay ang hawakan ng punyal, ang hawakan ay biglang kumislap ng itim na liwanag, at si Shio ay direktang tumalbog palayo ng ilang metro. Nang makitang hindi niya magawa, muling nagmadali ang Pangolin, ngunit halos wala itong pinagkaiba sa tula. Sa ilalim ng itim na liwanag, diretso siyang lumipad palabas at tumama sa lupa ng malakas. Ang nakamamanghang kagandahan ay walang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit tumingin kay Ivory ng mahinahon. Si Ivory ay wala ring kahit katiting na takot. Ngumiti siya at iniunat ang kanyang kamay para kunin ang punyal, ngunit parang pinupulot ang pinakakaraniwang bagay. Nang walang pagtutol mula sa anumang puwersa, madali niya itong hinawakan sa kanyang kamay. Napasulyap siya sa dagger na nasa kamay niya, ngumiti siya ng mahina, ano? Natatakot ka bang sabihin sa'yo ang tungkol sa'yo? Gusto mong putulin ko ang dila ko. Anong kinatatakutan ko? I just hate hearing your voice, okay? Malamig na sabi ng napakagandang dilag. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, tiyak na hindi palalampasan ni Zhu Yanxua ang gayong pagkakataon upang ipakita ang kanyang prestihiyo at purihin ang kanyang mga nakatataas. He roared on the spot, kung magsalita ang Dragon Envoy, how dare you not follow? Putulin mo ako kaagad, kung hindi ay magmumukha kang maganda. Ate Ivory, huwag kang sasaktan. Kung may gustong manakit sa iyo, tapakan mo muna ang katawan ng Shio ko. Diretsyong bumangon si Shio mula sa lupa, na may matatag na kalooban at mahabang espada sa kanyang kamay. Handa siyang makipaglaban at magsakripisyo anumang oras. Puntahan mo rin ang katawan ko. Ang mga Pangolin ay hindi natatakot. Ang nakamamanghang dilag ay hindi ngumiti at muling ginalaw ang kanyang kamay. Ang itim na hangin ay humampos sa tatlong tao, na sinabayan ng hiyawan. Mayroong ilang mga alagad ng misteryosong alyansa ng mga tao, at tanging mga puting buto lamang ang natitira sa hiyawan. Nang malapit na siyang magsimulang muli, mukhang matatag si Ivory at mahinahong sinabi, tama na. Hindi mo ba pinutol ang dila mo? Puputulan ko. At saka, kahit hindi ako makapagsalita, dalawa pa rin ang kamay ko. Kaya kung sumulat sa iba. Kung hindi, ibibigay ko ang dalawang kamay mo. Bahagyang nagulat ang napakagandang dilag. Malinaw, hindi niya inaasahan na sasabihin ito ni Ivory, ngunit sa halip ay ngumiti siya, handa kang bumili ng isa at makakuha ng libre. Ito ang iyong sariling pagpipilian. Maaari kang maging masaya. Tumigil sa pagsasalita si Ivory at hinawakan ang dagger sa kanyang backhand, kaya diretso na niya itong gagawin. Nagmamadaling niyakap ni Shio ang braso ni Ivory gamit ang dalawang kamay at nagmamadaling sinabi, Ate Ivory, anong ginagawa mo? Umiling si Ivory at sinenyasan si Shio na bumitaw, napakataas ng cultivation ng taong ito.
Malayo ka sa kalaban niya. Kung hindi ko ipapangako sa kanila, hindi siya titigil. Mamamatay lang tayo sa kamay niya. Kung gayon mas gugustuhin nating mamatay kaysa magdusa ng ganito. Nag-igting ang tula. Oo, big deal lang. Kung natatakot tayo, wala tayo dito. Sabi din ni Pangolin. Narinig ni Ivory ang pananalita at mahinang ngumiti, paano kapag katapos mong mamatay? Kaya mo ba silang labanan sa aking lakas? Hindi ka ba mahuhuli ng buhay nila sa oras na iyon? Dahil nahuli sila ng buhay, putulin man nila ang aking dila o hukayin ang aking mga mata, kung ano ang dapat iba at kung ano ang dapat pahirapan ay hindi bibitawan. Ano ang punto, kalsada ng Su Yingxia, pagkasabi nila nun ay tumahimik na sila, totoo ang mga salita ni Ivory, paano sila magiging buo kung mahulog sila sa kamay ng kalaban, kaya, dahil ito ay ang parehong resulta para sa akin, hindi bababa sa gawin ito sa iyong sarili ngayon, nag-iiwan ng ilang dignidad at pag-save ng ilang hindi kinakailangang mga casualty, Aaron ang mga ngailangan ng iyong tulong sa hinaharap, ngumiti si Ivory, pero, mas kailangan ka ng Aaron, sabi ni Pangolin, hindi pa kita masyadong nakikita noon, pero sobra na ang naranasan namin ni Aaron at masyadong marami ang narinig sa daan, alam mo ba, tumanggi siya, hindi ko alam kung ilang babae, Suyan, si Yawei at kahit ang munting prinsesa na si Kilin, palagi kang nasa puso niya, para sa kanya, kung wala tayo, ang kulang sa kanya ay braso lang ng kanyang katawan, pero kung wala ka, ibig sabihin gumuho na ang mundo niya. Pagkatapos ay biglang tumayo ang Pangolin at sumigaw ng galit, may nagpilit kay Ivory sa buhay at kamatayan natin, tatanungin kita, ikaw, takot sa kamatayan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!